Sulat ng Santiago, chapter 3, verses 13 to 18. Pare po, tayo ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Babasahin ko po sa Tagalog, sa Magandang Balita Biblia. Ito po ang pagkasabi. Verse 13. Santiago chapter 3, beginning verse 13 to 18 po. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa magitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapagkumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit, makasariling hangarin, huwag ninyong iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi sa sanlibutan o sa makasanlibutan, makalaman at mula sa diablo. Verse 16. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit, ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay malinis ang pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagpupunwari. Last verse. Namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Tayo pong lahat ay nanadaliang manalangin. Lord, salamat sa oras ito. Tulungan niyo po kami, naiintindihan ang mga salita, ang iyong Santong Espiritu ang pumito sa amin. Hindi lang namin ito maintindihan, hindi lang namin ma-absorb, Panginoon, kundi ang iyong Santong Espiritu ay tulungan kami na may apply ito sa aming mga buhay at makita ka, Kristo, at maluwalhati ang Ama namin na nasa langit. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Pwede po tayo makupo. So ito pong ating aralin, again, ito po ay liham ni Santiago. At ang pinaka-main thrust dito, walang iba, at ang paulit-ulit na binabanggit dito, ay ang wisdom. Wisdom. At kinadegorize ni James sa dalawa ang wisdom. From God and from evil. Sabi ni James, may dalawang wisdom sa mundong ito. Wisdom na mula sa Diyos at wisdom na galing sa diablo. At sa ating aralin na ito, hindi dinidil ni James kung ano ba ang wisdom from God. Kundi ang binibigyan niyang diin ay kung sino ba ang merong wisdom na mula sa Diyos. Again, si Santiago, hindi niya pinagtutuunan ng pansin dito sa ating talata kung ano ba ang wisdom from God. Kasi baka nagtataka kayo. Okay, wisdom from evil and wisdom from God ang ating aralin. Pero ano ba ang wisdom from God? Si Santiago, hindi niya masyadong dinidil ang issue kung ano ba ang wisdom from God. Pero, ang higit niyang pinagbibigyan diin, sino ba sa inyo ang merong wisdom from God? Tanong, bakit hindi ganun in-emphasize si Santiago kung anong ibig sabihin ng wisdom from God? Alam naman na natin na si James, ang kanyang mga audience dito, karamihan ay mga Hudyo. At ang mga Hudyo, siyempre, Hudyo sila, may alam sila, may knowledge sila, saan? Sa Old Testament, sa mga wisdom. Familiar ba kayo sa wisdom literature?
Ano ba sa Old Testament ang wisdom literature? Proverbs, Ecclesiastes, parang si ano lang sumasagot sa akin. Si Job lang. Psalms, Job, okay? Songs of Song of Solomon. Yun ang mga wisdom literature. At si James, dahil nga ang audience niya mga Hudyo, hindi niya naman masyadong ini-explain kung ano ba yung wisdom from God. Pero ito, dahil hindi naman tayo Hudyo, medyo aaralan natin, ano ba yung wisdom from God? Okay lang ba? Tayo yung mga Hintil, hindi tayo mga Jews. At sa ating aralin naman, di ba, sa chapter 1, verse 17, medyo nahapewan ni James kung ano ba ang wisdom from God. Sabi niya doon sa James chapter 1, verse 17, every good and every perfect gift is from above. So medyo nahapewan niya na. So, ibig sabihin, ang wisdom from God, o yung wisdom from God, syempre automatic, galing sa Diyos yun. Galing sa taas. Pero, again, dahil nga hindi tayo mga Hudyo, tayo ay mga Hintil, papasadahan natin, natuunawain natin, ano ba ang wisdom from God? So, unahin natin, ano ba yung characteristic ng godly wisdom? James chapter 1, verse 5. Sabi doon, but if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. Sabi doon ni James, sino mang nagkukulang sa inyo ng kaunawaan ay humingi ng wisdom sa Diyos. So ang wisdom, o ang godly wisdom, automatic, it came from God. Galing yun sa Diyos. Galing sa itaas. Okay? Tanong, paano ako magkakaroon ng wisdom from God? Siguro bigyan ko lang po kayo ng talata sa Old Testament. Sabi sa Proverbs chapter 9, verse 10. Sabi doon, again, ang question, paano ako, how can I have wisdom from God? Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang umpisa ng wisdom ay ang pagkatakot sa Diyos o pagkakilala sa Diyos. So, hindi ka magkakaroon ng wisdom from God kung wala ka muna, pananampalataya, pagkakilala kay God. Yes, po pwedeng meron kang wisdom, pero hindi ka po pwedeng magkaroon ng wisdom from God kung ikaw, sa umpisa pa lang, ay walang pagkatakot sa Diyos. Dahil ang kaunawaan o ang wisdom na nagmumula sa Diyos, mag-i-start yan sa pagkatakot sa Kanya. So, hindi mo po pwedeng sabihin na wala kang relasyon kay God, tapos sabihin mo, oy, meron akong godly wisdom. That's wrong. Hindi po pwedeng magkaroon ka ng godly wisdom kung wala kang pagkatakot sa Diyos. So, kailangan muna ikaw ay maging believers, maging mananampalataya. Kailangan mo munang ituon ang iyong pananampalataya sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Nalala ko, di ba, ngayon ay Palm Sunday. Di ba, sineselebrate natin o ng Catholic or traditionally ang linggo ng Palaspas. Okay? Bakit ba sineselebrate yun? Kasi Sunday, yung Sunday, bago si Christ ipagkanulo, pumasok siya sa templo, sakay ng donkey. At yung mga Budyo, merong palaspas, o dahon ng palm, at sumisigaw na Hosanna. Ano ibig sabihin nun?
Yun ay fulfillment from the Old Testament. Na ang king, Mesiya o Mesiyas, ay papasok saan? Sa templo. At napupil yun saan? Sa buhay ni Kristo. At nakakalimutan, Sunday, parang ngayon, Sunday. Pagdating ng Friday, pinako siya sa krus. Pero ilang araw lang, no? Ilang araw lang ba? Sunday to ano? Friday. Ilang araw lang? 5 days? 5 days. After 5 days, Sunday, yung mga tao, pinupuri siya. Welcome. Tapos, ang bilis magbago, di ba? Yung mga tao. From Hosanna ang sigaw ng mga tao, after nun, crucify him. Grabe. At yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, yun ang dapat nating sampalatayaan. Sa gano'n magkaroon tayo ng godly wisdom. Hindi ka magkakaroon ng godly wisdom kapag hindi mo alam ang gospel. At hindi ka nag-respond sa gospel ng iyong pananampalataya. Ang gospel, ito ang buhay, kamatayan, muling pagkabuhay ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. At ano yung response natin sa ginawa niyang pagliligtas doon sa krus ng Kalbaryo? Repentance and faith. Repentance and faith. Again, sabi ni Charles Spurgeon, ang repentance and faith, ito yung pares na pakpak na meron tayo. Sa ganun tayo yung makatungo sa kalangitan. Hindi ko pwedeng faith lang, tapos walang repentance. Kailangan repentance and faith. Next characteristic, paano ba malalaman ang wisdom from God? Sabi doon sa Proverbs chapter 14 verse 16, a wise man is cautious and turns away from evil, but a fool is arrogant and careless. Ang wisdom from God, magmamanifest ito sa ating buhay. Kapag ikaw ay merong fear kay God, automatic magkakaroon ka ng wisdom from God. At pag nagkaroon ka ng wisdom from God, magmamanifest yun sa ating buhay. Kaya mahalaga na tayo din ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Nalala ko mayroong preacher na sabi niya, kapag hindi ka nagbasa ng Bible tapos nag-guilty ka, huwag ka daw mag-guilty. Sa totoo, dapat malungkot tayo kapag hindi tayo nakapag-aral ng Biblia. Dahil yun ang source natin ng godly wisdom. At para magkaroon tayo ng godly wisdom, mag-aral tayo ng Biblia at para malaman natin na yung tao mayroong godly wisdom, makikita yun sa kanyang buhay. Kaya nga diba sabi doon ni James sa verse 13, sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Again, ine-emphasize ni James, hindi kung ano talaga ang wisdom from God, pero sino ba yung merong wisdom? Sino ba yung nagpo-possess? Sino ba sa inyo yung nagpo-possess ng godly wisdom or wisdom from God? Kasi makikita yon sa ating buhay. And pangalawang bagay, wisdom from evil. Ano ba ang wisdom na hindi galing sa Diyos? At galing sa Diablo? Galing sa evil? Kaya mainam, ma-assess natin kung ano ba ang wisdom na meron tayo. Di ba last time, inaral natin test of tongue. Malalaman mo kung ang isang totoong mananampalataya sa kung paano siya magsalita.
Ngayon naman, makikita natin kung sino ba yung totoong mananampalataya sa magitan ng wisdom na meron siya. Yan, di ba dito sa Book of James, puro test tayo. Test. Test of endurance, ano ba kayo pinagkaraan natin? Test of obedience to the Word of God. Ano pa? Test of tongue. Ngayon naman, test of wisdom. Malalaman mo kung ang isang tao, totoong mananampalataya, kung mayroon siyang godly wisdom. Kasi again, di ba? Kung walang pagkatakot sa Diyos, kung hindi siya mananampalataya, hindi siya magkakaroon ng godly wisdom. At kung mayroon siyang godly wisdom, automatic siya ay mananampalataya. Pero kung godly or hindi godly ang wisdom na meron sa kanya, evil. Ibig sabihin nun, hindi siya mananampalataya. At ngayon, titignan natin, examine natin yung sarili natin. Ano bang wisdom yung meron ako? Ito yung wisdom from evil. Ano yon? Selfish wisdom. Verse 14. Sabi doon, kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, Huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Sabi ni James, ang wisdom na hindi galing sa Diyos, ito yung selfish na wisdom. Yung pagiging makasarili. Yung ang kanyang nais ay yung pang-personal lang na fulfillment. Wala siyang pakialam sa iba. Hindi niya iniintindi ang iba. Ang iniintindi niya lang, yung sarili niya. Yes, matalino siya, magaling, mahusay, pero magaling siya mag-isip para para maging sakit. Maging makasarili. Sa Tagalog, tawag natin ito, mautak. Ang wisdom, yung ganong klaseng wisdom, hindi galing sa Diyos yun. Galing sa diablo yun. Kapag ang isang tao selfish, yung ganong kaunawaan, hindi galing sa Diyos yun. Okay? Kapag ang laging laman ng isip mo, paano ba ako sasagana, wala nang masama doon pero kung sobrang makasarili mo, at ang sarili mo lang ang iniisip mo, wala kang pakialam sa nararamdaman ng iba, wala kang pakialam sa mga tao sa paligid mo. Basta maging success ka, ang wisdom na ganyan, hindi galing sa Diyos yun. At sabi pa doon, ngunit kung naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki. Huwag ninyo ipagmalaki yan. At huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Na hindi galing sa Diyos yan. Baka iniisip mo, ang talino ko. Pero yung talino mo, puro sa pangsarili mo lang. Sabi mo, oy, ang galing ko, binigyan ako ng wisdom ni God. Hindi galing sa Diyos yan. Huwag mong sasabihin na galing sa Diyos yan. Sabi niya, huwag mo yan ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang katotohanan, hindi galing sa Diyos yan, galing yan sa diablo. Yung mga kaisipan na meron tayo na ang laging iniisip, me. Kailan ako lang? Kailan ako ang number one?
Kailangan siya lagi yung bida. Siya lagi ang napapansin. Ganyang kaisipan, hindi galing sa Diablo yan. Ay, sorry, hindi galing sa Diyos yan. Galing sa Diablo yan. No? At huwag natin pagmalaki yung mga ganong kaunawaan. Kundi kahiya natin. Hindi, pangalawa, fleshly wisdom. Verse 15. Verse 15 sabi doon, ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan, makalaman, at mula sa Diablo. Basahin ko ulit. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan, makalaman, at mula sa Diablo. Ang wisdom na mula sa demonyo o sa Diablo, ito yung makalaman. Flesh. Diba, inaral natin, diba, yung nakategorize natin yung kasalanan sa mundo sa tatlong bagay na ito, diba? Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Doon natin makakategorize ang kasalanan sa mundo. Lust of the flesh, lust of the eye, and pride of life. Ang kaunawaan na mauuwi, yung wisdom na mauuwi sa pagiging makalaman, yan ay hindi galing sa Diyos. Galing yan saan? Sa demonyo. Yung mga kaunawaan na puro kalaswaan, hindi galing sa Diyos yan. Kaya nga, di ba, sinisikap natin na kayo ay maturuan ng purity. Iwasan ng kalaswaan, iwasan ng makalaman, dahil hindi galing sa Diyos yan. Galing niya sa Diablo. At yung pangatlo, envious wisdom. Verse 16. Sabi dito, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang. Yung wisdom na puno ng envy, ng inggit, yan ay hindi galing sa Diyos. Yung mga kaunawaan na punong-puno ng pagkainggit sa maraming mga bagay, hindi yan galing sa Diyos. And we can also say, yung mga may mga taong matatalino. Pero, kaya silang matalino, ang motivation nila, inggit. Yung mga taong gano'n, di ba? Matatalino sila. Pero, kaya sila matalino, ang motivation nila, kaya sila nagsisikap na mag-aaral, ay dahil naiinggit sila. Kaya kasama dito yung mga matatalino, pero kahit matalino na, punong-puno pa rin ang kaingitan. At yun ay hindi galing sa Diyos. At ano sabi doon? Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin,
nagahari rin doon ang kaguluhan. Kapag ang inggit, ang kuwatuan, na puro kaigitan, kapag nagahari yan, puro kaguluhan. Tama? Parang sa school, di ba? Pag sa school, tapos puro classmate mo, inggitero, inggitera. Ang gulo nun. Di ba? Sa bahay. Kapag puno-puno ng inggit sa tahanan, sa pamilya, bakit siya merong ganyan? Bakit ako wala? Bakit siya na lang lagi meron? Imbis na maging masaya ka, dahil masaya yung kapatid mo, naiinis ka. Lagi natin inaaral yun. Bakit ka naiinis kapag masaya yung kapatid mo? Naiinis. At sayang yung lakas mo, di ba? Pag naiinit ka, di ba? Gigil yung utak mo. Yung mga taong inggit, laging gigil yung utak mo. At kapag nagahari ang inggit, asahan nyo na, nandun din ang kaguluhan. At sabi pa doon, lahat ng uri ng masamang gawa ay nandoon din. Kaya mainam, maiwasan natin yun. And then, pangatlong bagay, ito naman, wisdom from God. Ito yung wisdom from God. Ito yung bibilisan lang natin ito. Ito dapat yung magmamanifest sa buhay ng isang tao na nagsasabi na siya ay isang mananampalataya. Dapat meron siyang godly wisdom. At ang godly wisdom, makikita dapat sa kanyang buhay. At ano yung dapat makita sa kanyang buhay? Verse 17 to 18, basahin ko lang. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay malinis ang pamumuhay. Maibigin sa kapayapaan. Mahinahon. Mapagbigay. Mahabagin. Masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Verse 18, namumunga ng katwiran, ang binhi ng kapayapaang itinanim sa taong maibigin sa kapayapaan. Unang bagay, bilang isang mananampalataya, dapat ang makita sa atin, dapat meron tayong clean life or pure na pamumuhay. Sabi ko, di ba? Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Ang mga mananampalataya, kung meron ang godly wisdom, dapat magmamanifest yan sa pamumuhay ng malinis. Ano ba ibig sabihin ng malinis na pamumuhay? Sabi, lagi ka nagwawalis, malinis. Malinis ka sa katawan. Hindi yun, okay? Kung pwedeng malinis ka sa bahay, pero sobrang dumi ng kalooban mo. Okay? Kung pwedeng sobrang linis mo sa katawan, pero yung puso mo sobrang dumi. Kaya dapat makita, pag sinabing clean life, ito yung namumuhay tayo ng merong katwiran. Mamaya papasadahan din natin. Meron tayong pamumuhay na maayos. Hindi naman talaga tayo magkakaroon ng perfectong buhay, ha? Di ba? Tama? Magkakaroon ba tayo ng perfectong pamumuhay? Hindi. Hindi ka magkakaroon ng perfectong pamumuhay, pero ito. O pwede kang magkaroon ng maayos na pamumuhay.
Pwede ka, yes, hindi mo mai-hit ang perfection of life, yung holiness, yung pure holiness sa pamumuhay na ito. Pero ito, pwede kang magkaroon ng maayos o malinis na pamumuhay. Parang di ba sa qualification ng pastor, di ba ang unang qualification doon sa Timothy, blameless. Ibig sabihin ba, kailangan ng pastor hindi nagkakasala? Blameless eh. Parang hindi na tuloy ang pwede dito. Yung bang ibig sabihin nun? Ang gusto namang sabihin ni Paul, nung sinabi niya na ang requirements sa mga tinawag na elders, pastor, or bishop, ay blameless. Ang ibig sabihin na nun, merong maturity saan? Sa pamumuhay. Sabi nga doon, without reproach, ibig sabihin, yung buhay niya, wala siyang scandalous sin. Okay? Yun ang ibig sabihin ng clean life. Yung pag tinanong ka ng pag tinanong kita sa kapitbahay nyo, tinanong ko kasi ano yan? Mabait yan. Sana ganun, di ba? Ganun dapat. Okay? Pag tinanong ko yung sa tindahan sa inyo, kilala mo si nagbabalik ng sukli yan. Ganun ang ibig sabihin. Yung merong, yes, hindi tayo magkakaroon ng perfect life, pero ang tinutukoy dito na clean life, yung wala ng iskandalo, yung buhay mo, ligtas sa mga scandalous sin. Okay? Hindi pag tinanong kita sa classmate mo, nangungopia. Lagi yan nalilista, noisy. Yun lang, clean life. Next, lover of peace. Sabi doon, verse 17, ngunit ang may karunungan mula sa Diyos una sa lahat, may malinis sa pamumuhay at maibigin sa kapayapaan. Ang totoong mananampalataya, merong godly wisdom, lover of peace yan. Okay? Hanggat maaari, ayaw niya ng gulo. I want peace. ang totoong mananampalataya, hanggat maaari, umiiwas siya sa gulo. Gusto niya ng kapayapaan. Peace. Yung walang kaaway. Masarap, di ba, ng wala kang kaaway. Ang hirap makatulog kapag may kaaway ka. Ako lang sa inyo kung nakakatulog kayo. Di ba, nabanggit ko nga, kapag meron akong hindi kasundo, parang nahihirapan ako makatulog at iniisip ko, bakit ko ba sinabi sa kanya? Bakit ko ba ginawa yan? Ang mananampalataya, lover of peace yan. And then sabi pa doon, considerate, ibig sabihin, mahinahon. Kakibat naman yun, di ba? Mahinahon. Parang katulad ng inaral natin last time, mahinahon, ibig sabihin, hindi ka magagalitin. Okay? Nakwento ko sa inyo, di ba? Meron akong kaibigan. Yung tatay niya, kasi sa bahay nila lagi bago yung thermos. Kasi ito uuwi yung tatay niya, nagkakape. Tapos pag kukuha niya yung thermos, pag magaan, binabata yung thermos niya bago lagi yung thermos nila. Yun ang mananampalataya, hindi dapat tayo ganun. Diba? Pagka ganun mo, magaan, mag-init ka na ng tubig, okay? May nahon.
Yun ang mananampalataya. Yun ang taong merong godly wisdom. And then, reasonable. Sabi doon, mapagbigay. Okay. Pag sinabing mapagbigay, mapagparaya. Nilagay ko dyan, mapagparaya. At kapag mapagparaya ka, kasunod doon, merong peace, di ba? So, wala ka masyadong away kapag mapagparaya ka. Sige, okay na nga yan. Kasi minsan yung katwiran natin, lagi naman natin pinaglalaban. Eh. Tama naman yun. May mga time talaga na kailangan may paglaban yung katwiran mo. Pero may mga time na para wala na ng gulo. Di ba? Okay na rin. Mapagparaya. Ganun kadalasan yung mga magulang, di ba? Minsan, may mga magulang talaga na may mga anak na pasaway. Tapos, sasabihin nila sa mga mababait, intindihin mo na lang, para na tayo. Di ba tama naman yun? Tapos, syempre, magagalit naman yung isang anak. Sabihin niya, bakit lagi yung inuunawa yan? Ako na lang lagi nagpaparat. At yun ang kailangan, para wala na ng gulo, di ba? At yung mga magulang ganon. Minsan, hindi maintindihan ng mga anak. Nagtatampo. Siyempre, gusto na lang naman, di ba, ng magulang, magkaroon ng kahit mapayapa sa tahanan. Experience ko kasi marami kaming magkakapatid eh. Kami ay 7 na magkakapatid. At, siyempre, 7 kami. Tapos, isa lang yung babae. Naalala ko laging may action sa bahay. Puro lalaki kami. Laging may suntukan. Tapos may kapatid talaga kami, pasaway talaga, laging nakukulong. Nakukulong talaga. Ganun kapasaway. At syempre sabihin ng magulang ko, itindihin na lang. Kasi kapag hindi inintindi, magwawala. Ganun. At bilang isang mananampalataya, maunawaan din natin yung ganong klaseng mga magulang, di ba? At dapat matuto rin tayong magparaya. Okay, pagbigyan na natin. Sabihin naman na isa, lagi naman pinagbibigyan. Kailangan natin. Yan na, para merong peace. Para merong kapayapaan. Para wala lang kaguluhan. Pero syempre, kailangan din maging balance eh. Baka naman sobrang naman na, di ba? And then, letter E. Merciful. Maging mahabagin. Sabi doon, mahabagin. Bilang isang mananampalataya, dapat tayo ay merciful. Dapat tayo ay mahabagin. Maawain. Sa mga dapat kaawaan. Di ba? Sa mga taong dapat kaawaan, maging maawain tayo. Sikapin natin na iparana sa kanila, ipakita sa kanila yung kahabagan ng Diyos. Kasi ginagamit din tayo ng Diyos bilang mananampalataya para iparana sa iba yung habag ng Diyos. Nagiging instrument din tayo ng Panginoon para iparana sa iba kung gaano ba ka-merciful si God. At yung mga taong merciful, syempre kaakibat niyan, yung mapagpatawad. Di ba yung mga maawain, mapagpatawad. Kaya pag may taong nagkasala sa'yo, kahabagan mo, patawarin mo. Bilang isang mananampalataya, diba, hindi tayo dapat patigasan, no? Ganun ba ang mananampalataya? Patigasan. Ang mananampalataya, sinisikap na maging mahabagin, mapagpatawad. At kapag mayroong kapatawaran, kasunod pa rin yun, kapayapaan. Tama? At yun yung wisdom na mula sa Diyos. And then letter F, worker of good works. Sabi doon,
mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti. Masipag sa paggawa ng mabuti. Bilang isang mananampalataya, dapat masipag tayo sa paggawa ng mabuti. Dapat busy tayo saan? Sa paggawa ng mabuti. Kung mananampalataya ka, dapat hindi ka busy sa paggawa ng ng kalokohan. Nakakalungkot, may mga tao nagsasabi mananampalataya sila, pero sobrang abala sila. Saan? Sa mga kalokohan. Sa kasalanan. Bilang isang mananampalataya, dapat nagsisikap tayo at sinisipagan natin sa paggawa ng tama, sa paggawa ng mabuti, yung lakas na binigay sa atin ng Diyos, gamitin na natin sa paggawa ng tama. Sana examinin natin yung sarili natin. Okay, yung time, yung energy, yung effort natin, saan ba natin nagagamit? Especially sa mga kabataan, ang dami yung time, ang dami yung energy, di ba? Ang dami yung strength. Tanong, saan nyo nagagamit? Yung kalakasan nyo na yan, yung time nyo na yan, yung effort nyo. Nagagamit mo ba yan sa paggawa ng tama? Maraming mga kabataan napupuyat. Saan? Sa pagsiselfone. Pero hindi mo sila makikita na napupuyat sa pag-aaral ng Biblia, sa panalangin. Mga mananampalataya. Nakakalungkot lang, yung mga kabataan, sasabihin nila, mananampalataya sila. Pero wala silang effort sa paggawa ng tama. Na-experience mo na ba magpuyat? Dahil nag-aral ka ng Biblia? Unang puyat ka, kaka-Netflix, Korean novela, TikTok, Lazada, Shopee, Temu, ano ba? Sana examinin natin yung sarili natin. Yung time, effort natin, yung strength natin. Magamit natin ang tama. Dapat masipag tayo sa paggawa ng mabuti. Dahil ang pagiging idle, chance yun ni Satan para tayo ay matukso. Pag nabuboring ka, isa buksan mo yung phone mo at mag-scroll ka ng walang katapusan. Why not buksan mo yung Bible mo? No? O kaya, ipag-pray mo yung kapatid mo, pag-pray mo yung church. Diba? Dapat maging masipag tayo sa paggawa ng tama. Paggawa ng mabuti. Letter G. Without partiality. Sabi doon, hindi nagtatangi, ibig sabihin, walang favoritism. Yun dapat bilang isang mananampalataya. Sinisikap natin na maging patas sa lahat. Sa church, di ba, dapat hindi tayo yung may expect. Di ba pinag-aralan natin last time? Yung sabi ni James, pag may pumasok sa church o pag may pumasok sa kapulungan, kapag mahirap, sabihin sa mahirap, upo ka lang dyan Sige, okay, tumayo ka dyan. Pag yung mayaman, upo kayo Okay? Electric fan, bye-bye. Hindi dapat gano'n. Walang pagtatangi. Dapat madama ng lahat. Ay, mga bata yan. Walang yan. Sa labas. Maguguloy. Okay. Tapos sinisikap natin na ipadama sa lahat ang pagmamahal. Ng patas.
Challenge yun, di ba, sa magulang? Di ba? Sa katotohanan, dati hindi ko masyado naiintindihan. Pero nung naging magulang na ako, so, struggle din pala, no? Kung paano mo lalo na, katulad kami, may dalawa na yung anak ko. Ayan. Bilang magulang, may challenge talaga kung paano mo i-distribute ng tama yung pagmamahal. Dapat, pero sinisikap dapat natin. Kasi katitisuran sa ating mga anak kung partiality or partial, yun, di ba? May pagtatangi tayo. Okay? Yung mas matalino, okay? Mas malaki pa ako. Yung anak mong bagsakin, bawa ka ng kanin na. Hindi dapat gano'n. Okay, bawa. Ikaw bagsakin ka, baho sa iyo. Okay? Kapag matalino, sasanad natin yan, lalagyan natin ng hotdog. Sa kamagi sarap. Hindi dapat gano'n. Time with time, yung mga kabataan dito, magkakapamilya rin kayo. Diba? Dapat sisikapin natin na ipakita. Kasi, di ba, maraming mga kabataan din na natitisod sa kanilang mga magulang kasi hindi napaparamdam ng tama yung kanilang pag-ibig. Pero dapat ang isang anak marunong din umunawa sa magulang. Okay? Ganun dapat. Mag-unawaan. And then, next, without hypocrisy. Sabi doon, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Alam nyo ba, yung literal meaning ng hypocrisy ay artista, actor or actress. Kasi ang mga hipokrito, magagaling na na artista. Pag ikaw mananampalataya ka, dapat hindi ka artista. Kung gusto mo mag-artista, yung literal na artista, okay yun, maganda yun. Okay, mainam yun. Pero, bilang mananampalataya, sana hindi tayo mga best actor, best actress. Ibig sabihin, dapat hindi tayo, hipokrito. Hindi tayo mapagpanggap. Yes, hindi plastic. Dapat maging genuine tayo. Sabihin naman ng ilan, okay, magiging tawag dito, sige, hindi ako magiging hipokrito, pero magiging prangka ako lahat ng gusto kong sasabihin. Hindi naman tama yun. Okay? Kasi may mga ganun, no? Lahat ng lumalabas sa bibig, hindi na dumadaan sa utak. Iba naman yun. Okay? Yung iba kasi, ang kanilang argument sa pagiging hipokrito, basta ako totoo lang ako kung ano yung gusto kong sasabihin ko sa inyo. Hindi naman tama yun. Bago mo sabihin, isipin mo muna. Okay? Kaya di ba pinag-aaral natin dito pa rin sa Book of James, test of tongue. Lahat marunong tayo magpigil ng ating mga dila. Hindi lahat ng gusto mong sasabihin mo without thinking. Dapat yung dila mo hindi kontrolado ng damdamin mo. Kasi minsan, di ba, kapag tayo ay na-overwhelm ng ating emotion, ang dami nating nasasabi. Dapat hindi ganon. Anong sabi ni James? Ang tao, napapaamo niya lahat. Di ba? Isda, ibon, ano ba? ABC, hindi na. Parang Cobra, di ba napapaamo ng tao? Pero ang dila ng tao, ang hirap kontrolin. Pero bilang isang mananampalataya, katulad nga ng sinabi ko, dapat yung ating mga bibig ay ma-born again din. Yung ating pananalita. Kung paano tayo magsalita. And then last.
righteous. Dapat yung righteous act natin, yung action natin, yung righteous deed natin ay makita. Sabi ng verse 18, namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinanim ng tao maibigin sa kapayapaan. Meron akong shinare sa Facebook, sabi ko doon, peace without righteousness is not peace at all. Ang bakit? Ang kapayapaang walang katwiran. Kasi minsan, ito ang problema. For the sake of peace, kahit mali na, kahit makasalanan na, okay lang. Okay? Bilang mananampalataya, magkakambal to peace and righteousness. Kasi minsan, ayokong ituwid, ayokong sabihin, ayokong pagsabihan si kapatid sa kanyang kasalanan para wala kaming gulo. Minsan, di ba ganon? Ayokong ituwid itong tao na ito para hindi kami magkaaway. Para wala kaming track. Pero hindi totally peace yun. Hindi totoong peace yun. Dahil yung peace na nagmumula sa Panginoon, peace with righteousness. At yun dapat ang meron tayo bilang mga mananampalataya. And as we end, gusto lang i-share ito. Si Jesus Christ, tinawag ni Paul na wisdom of God. Wisdom of God. Sabi sa 1 Corinthians, pasuyo nga, 1 Corinthians chapter 1, verse 23 at 24. 24 to 25. Sabi doon, but those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God. Sabi doon, Christ, the power of God, and the wisdom of God. And verse 25, because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. As we po sa ating pagtatapos ng ating pag-aaral, para makita sa atin si Kristo, ang katwiran o ang godly wisdom, dapat makita sa atin si Kristo. Para makita sa atin ang wisdom from above, or godly wisdom, or wisdom from God, dapat makita sa atin sino? Si Kristo. Makita sa buhay natin. Bakit? Si Kristo ang wisdom from God. Sa ating pagtatapos, sino ba ang nakikita sa atin? Anong wisdom ba ang nakikita sa atin? Wisdom from God ba? O wisdom from evil? Again, sa ating buhay ba? Anong wisdom ang nakikita sa atin? Wisdom ba na mula sa diablo? O wisdom na mula sa Diyos? At kung si Kristo ang nakikita sa atin, wisdom from God ang meron tayo. Dahil natin ito meron tayo na lang. Amin na kilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat oras sa ito na binigyan niyo po kami, Panginoon, na kaunawaan na nagmumula sa iyo, wisdom na nagmumula sa iyo. Tunay nga na si Kristo ay wisdom from God. Kaya dapat makita sa amin si Kristo. Sikapin namin na ikaw, Kristo, ang patuloy na mahayag sa amin. Ikaw, Kristo, ang patuloy na makita sa amin. Ano man yung mga pinagdadaanan namin, Lord, mag-glorify ka namin. Maluwalhati ka namin. At patuloy na ikaw ang kumilos at may tanghal. Pagsikapan namin, Panginoon, na ikaw ang mag-glorify at tanging ikaw lamang. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.